Eto yung naiinis ako, eh, kapagka kunwari meron tayong high, tapos mapupunta tayo sa lows, alam mo yun? And, to be honest, I feel ano 'no, I feel, um, defeated to certain extent dahil dun sa mga naging, resulta nung mga desisyon ng COMELEC. Kinancel nila yung Duterte Youth, Party List registration, dinisqualify si Joey Uy, so si Benny Abante is, declared as a winner of the 6th district. Ay, hindi mo alam? Hindi. Yeah, oo, ayan. So, yun 'no. So, ako ine-expect ko mawawala na yung bait-baitan ni Benny Abante at he's going to ano 'no, he's gonna be back in his full-on asshole mode, power tripping congressman that he is. Ayan. So, expected na yan and what does that mean? Ibig sabihin tuloy-tuloy yung pambubully sa'min. Well, ngayon 'no, is the 100th day of PRRD's, ano 'no, stay in, The Hague, in the ICC, facility. So, isang daang taon na po na ano 'no, mula nang kinidnap si PRRD. And this is a very, very meaningful ano, event for me because I was also able to meet, ES Medjaldea, earlier this evening. Ayan, and, sobrang kilig na kilig ako dahil alam niya yung pangalan ko. Alam ni ES yung pangalan ko, ayan. So, magandang gabi po, sir. Maraming salamat po. It is an honor to break a bread with you. And i-shoutout ko lang rin ang aking iniidolo na si Sec Mabel Acosta. Maraming salamat po sa pag-dinner. And si Cap Acosta, ayan. Maraming salamat po, sir. Kasama rin namin ang napakagwapong si Ayan, ayan. And si, at iba pang hindi ko napapangalanan, okay? Ayan. So, yon. Ayun lang. Teka, ipapakita ko lang sa inyo yung ano, papakita ko lang sa inyo yung papakita ko lang sa inyo yung ito ay pinost ko naman, ayan. Ay, pinagkaguluhan si ES kasi kilala siya nung mga restaurant staff. Ayan, talagang sobrang ano, appreciated nila si ES 'no, and everything that he did, while he was in The Hague. And, I would I like to share a little bit of ano nga 'no, yung kasi hindi naman talaga naging madali kay ano 'no, kay ES yung ay sorry, di niyo pala nakikita. Ayan, okey. Hindi naman talaga naging madali kay ES lalo na sa kalusugan niya, eh, yung pagsama kay PRRD sa The Hague. And talagang yung title na ano 'no, pambansang best friend, eh, talagang akmang-akma kay ES Medjaldea dahil, you know, we all know, yung kanyang naging health condition, hindi talaga biro, naging sobrang challenging and it's not young. And yung sudden exposure sa change ng weather, it is gonna take some toll in his body. But, you know, he would always say that, "I need to protect my president." Ayan. So talagang saludo talaga kay ES Medjaldea. Sir, grabe po. Grabe yung talino ni ES 'no, yung talino, yung galing, yung dedication, yung loyalty. It is the kind of friend that we all dream to have. Ayan. At, ayun. So, ayan masaya ako at, mataba ang puso ko, dahil ano alam ni ES yung pangalan ko. Dun ako nagulat. So parang, ayun. Wait lang, wait lang. Eto papakita ko sa inyo. Ayan, oo. Dun ako nagulat kasi sabi niya, ano ikaw si Joie de Vivre, Joie de Vivre, sabi niya. Ayun. Yun ang sabi niya. So nagulat ako, ayan. And then, he mentioned na, alam mo yung sinabi mo nung nandun ka sa Supreme Court, maganda yon sabi ni ES. So, ano, I feel, ano, no, I feel, good. My heart is full. My heart is full kasi, nakita pala niya yon yung mga gano'ng bagay. And, of course, that kind of, connection na, yung ginagawa ko nakikita pala ni ano 'no, ni ES and, naa-appreciate and, you know, I'm just so glad to be part of the overall fight. Overall, ano 'no, our fight for what we are standing for. Ayan, okay? So 'yun,
Yun lamang at shoutout ulit sa napakagandang si Sec Mabel Acosta. Ayan, see you soon. Magkikita siguro kami sa Duterte Run. Ayan. But bukas, merong mga iba't ibang celebration ng 100th, it's a commemoration basically of PRRD's detention, no? It is something that we have to we have to remind the public na oy, si PRRD ay kinidnap isang daang araw na si PRRD sa detention facility sa ICC, and still there is no clear action from the Supreme Court, there is no clear action from our judicial authority. Yung mga kasong nandito sa atin sa Pilipinas, parang ano ba naman 'to, tangina naman. Sa totoo lang, it's really frustrating, no? And when the executive department and the legislative department are too slow to make decisions, you expect the Supreme Court to be swift in protecting the rights of the people, especially those who are going to come before it and seek redress. Pero nakaka-disappoint na hanggang ngayon yung sa TRO ni PRRD walang in-issue, yung sa habeas corpus wala pa rin. There are a bunch of cases about freedom of speech, wala pa ring desisyon. GAA wala pa rin. Parang ano po bang nangyayari dito sa bansa natin? 'Di ba? Ano po ba nangyayari dito sa bansa natin? Parang sobrang nakakapanlumo na talaga na ganito ang sitwasyon. So anyway, merong event sa Davao City tomorrow, 5:30 PM. Hindi, Davao City. Meron rin sa Davao City. June 19, 2025, sa Rizal Park, Davao City. Ayan, merong event doon. I think meron ring event sa, asa ba yung iba? Ayan, bakit isa lang yun nandito? Ayan, okay. Meron din sa The Hague, of course, pangunahan to ni Alvin at saka ni Aldo. They're going to stage an event in front of the detention facility. Sa Bacolod, meron din po, Cagayan de Oro, and other location. Yung iba, I think, malilate lang ng isa or dalawang araw because they weren't able to completely secure the permit for a certain day, but there are many other locations who are going to mount this commemoration. And sabi ko nga, wag nating kalimutan to, wag tayong mapatayan ng apoy, tuloy-tuloy tayo dito dahil at the end of the day, what we want is for PRRD to be brought home. And ito yung naiinis ako kapag kunwari meron tayong high, tapos mapupunta tayo sa lows, alam mo yon. And to be honest, I feel defeated to certain extent dahil doon sa mga naging resulta ng mga desisyon ng COMELEC. Kinancel nila yung Duterte Youth Party List registration, dinisqualify si Joey Uy, so si Benny Abante is declared as a winner of the 6th district. Ay, hindi mo alam? Hindi. Yeah, oo. Ayan. So, yun, no? So, ako ina-expect ko, mawawala na yung bait-baitan ni Benny Abante at is going to, he's gonna be back in his full-on asshole mode, power-tripping congressman that he is. Ayan. So, expected na yan. And what does that mean? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pambubuli sa amin. Ibig sabihin, they're going to do what they did to us in 19th Congress, and very likely because Benny Abante is around on the 20th in the 20th Congress, so alam mo yan, very likely. And despite the fact that we were able to talk to him, in fact, si Ate MJ nung nakausap niya si Benny Abante, sinabi sa kanya ni Benny Abante na no, I am going to take the office kasi Joey Uy is going to be disqualified. So hindi kami masyadong surprised dito kasi sinabi talaga to ni Benny Abante na madi-disqualify si Joey Uy for yung citizenship issue. Ayan. And nakakataka kasi dito kasi yung citizenship ni Joey Uy, hindi naman yung naging issue ng mga previous niya na stint, previous niya na pagtakbo sa public office. Ngayon na lang rin naman yan. And of course, COMELEC now has so many issues when it comes to disqualification. Kasi nga, kagaya na sinabi ko sa inyo, and COMELEC should really be under scrutiny here. COMELEC should be really under scrutiny here. And if the 20th Congress are going to be open, I think it is important that Chair Garcia should be investigated in the Senate Blue Ribbon Committee, or kung sino man yung naghahawak ng Committee on Election Reform, or
ano 'no, yung kung sino mang committee may hawak nun. It used to be under Senator Amy Marcos. I'm not sure if she's still going to be the one handling it in the 20th Congress. Pero, sana pagka hinawakan 'to sa 20th Congress, usisain niyo naman. Usisain niyo naman. Kasi yung ang dumi-dumi ng 2025 election, eh. The mere fact that the ayudas were allowed, AICS, AKAP, TUPAD, na pagpapamigay during election season, putang ina naman, sinong niloloko natin diyan? This COMELEC chair, George Garcia, basically circumvented our existing law on vote buying. 'Di ba? So sana naman gano'n naman yung ano 'no, gano'n naman yung bigyan natin ng ano dito action. At huwag tayong mag-pretend na okey lang yun. Huwag tayong mag-pretend na hindi yun problema, na hindi kasi kailangan ng mga Pilipino ng ayuda, eh, ganyan-ganyan. Wala pong mamamatay kung hindi niyo maaabutan ng ₱500. Hindi po yan yung mag-aano ng buhay ng mga tao, magdudugtong sa buhay ng mga tao. So wag niyo kaming putang inahin na kailangan niyo mag-distribute ng X number of cash ayuda sa mga tao dahil kailangan nila. Hindi po sila mamamatay. At yung pong perang pinag-aabot ninyo sa mga tao ay hindi rin naman nakakaginhawa, 'di ba? And a reasonable group of congressmen should also call for ano 'no, for investigation on this kind of behavior of COMELEC. COMELEC is an independent constitutional body who's going to scrutinize them, especially their policies, 'di ba? And also, hindi ko rin maintindihan kung bakit walang pumapalag doon sa disqualification na pinag-i-issue ng COMELEC after October 2024, okay? At nag-print sila ng balota even before magsipaghinugan yung mga kaso ng disqualification sa Supreme Court before the deadline of printing of ballots. That resulted to at least 132 million pesos wasted. At ni wala man sa inyo, diyan sa gobyerno or dun sa mga pink, sa mga yellow, dun sa mga galit na galit sa confidential fund, wala ni isa sa inyo mga putang ina nyo ang nag-react sa nawalang 132 million pesos na totally preventable. 'Di ba? Preventable na preventable 'yan eh. Totally preventable. Yan. AH big timer, walang kadala-dala si pastor, talo na, dami pangawngaw. Eh kaso pinanalo siya ng COMELEC sa disqualification case eh. 'Di ba? Mahaba-haba 'to sabi ni Frammy Style. Hindi tayo po puwedeng magtagal ng bonggang-bongga kasi kailangan kong matulog, eh, medyo pagod at tragedy na rin ako. Ayan, bakit anong nangyari? Ayan. So, ang dami kong ganap today ta's ko si Tio, minute ko si Rain. I have to meet Rain kasi baka mag-abroad na naman, baka hindi ko na naabutan. So, hi Rain, hello, I love you. And, Tio Moreno, hello. Na ang ganda-ganda na. Mga nagpa-beauty treatment. Mga nagpa-beauty treatment, ang gaganda niyo, oh, 'di ba? Kayo na, ayan. So 'yun, congratulations Garcia, ba't di mo na lang pilitin ang trip mo para di na mapagod ang tao at di na rin gumastos ang gobyerno at mga kandidato. Nationwide panggagago ginagawa ng gobyerno, sabi ni Russell Dan. Yeah, it's really very ano 'no, kasi alam mo yung parang nananadya, eh, 'di ba? Yung sobrang nananadya. Especially Duterte Youth is voted upon by, ano 'no, yung by a lot of, by a huge, part of the electorate. Kasi they got 3 ano, eh, they got 3 seats, gano'n. So, ang nakakabwisit na ano, na, idi-disrespect yung gusto ng electorate, ganyan. They are looking for slightest provocation, eh, to disqualify. It looks like yun naman talaga yung agenda ng COMELEC. Ayan. And also what they did to ano 'no, what they did to, Attorney, Harold Respicio, 'di ba? Meron siyang warrant of arrest, inakyat yung kaso niya and then yung mga ebidensya pinag-de-delete. So, how can we sort it out, 'di ba? Ayan. Ngayon, Benny Abante also, kasi maliit lang yung ano, eh, maliit lang yung boto ni Benny Abante at saka ni Joey Uy, eh. Joey Chua Uy pala 'to si Joey Uy, ayan. Of course, he's not Joel Chua, okay? Joel Chua is different. Ito yung, head ng, Committee on Good Governance and Public Accountability na kung saan galit na galit din sa kanya si Mayor Isko Moreno dahil nga sa pinagmamalaki pa nga raw nito ni Joel Chua kung ano mga nakuha niya dahil sa paghe-head ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakakairita talaga, sobrang yabang. Sobrang yabang. Ayun, ate parang may hiccups. Yung live ba yung parang may hiccups? Akala ko si Filipina yung may akala ko si Filipina yung hinihikap. So parang so choppy sa kanya kasi hinihikap siya. So nagcha-choppy sa kanya. Okay, sorry naman, ayan. Ayan. Nagcha-choppy rin ba sa inyo?
Okey na po, okey, okey. Ayan. 20th Congress, same old, welcome back Atas Abante, the darkest days of the House of Representative for 6 years, sabi ni Ricardo Alingag. Ayan, and ano 'no, meron pang mga ano diyan, meron pang mga ibang mga kaganapan. Sino pa nga yung isa na buti nga hindi nila tinuluyan yung ano, eh, hindi nila tinuluyan yun DH party list. Buti hindi nila tinuluyan yun, eh, yung kay Ma'am Bernadette 'no, kay Congressman Bernadette Herrera D, ayan. So, okey, yung isa lifted, okey. So, ang apektado lang talaga ang Duterte Youth kinancel ang, kanilang, ano 'no, party list system of, the registration is canceled, okey. And then for Joey Chua, ayan, the respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny, declared as the duly elected member of the House of Representative, 6th District of Manila. Well, I hope that ano 'no, I hope that, Joel, Uy will ano 'no, try to get, remedies at hindi siya tumigil at tanggapin na lang 'tong desisyon na 'to. Ayan, okey. Meron kayang nakalabas kaya yung ano, desisyon? Resource Center case updates, June 3, 2005. Parang wali silang ano 'no, wali silang ano, eto protest cases as of June 3. Wala pa, hindi pa updated yung link nila para makita natin yung mga cases itself. Ayun, hindi pa yata uploaded. Kung bakit ano citizenship daw, eh, yung tinira kay ano, eh, citizenship yung tinira kay Joey Uy, ayan. Tanong lang, nakalabas na ba si PRRD? Hindi pa po nakakalabas si PRRD, okay? Yung kanyang detention, yung kanyang interim release ay still being processed. Pero sige, tingnan natin yung ICC website, tingnan natin kung merong update kasi usually ganitong oras nag-a-update yung ICC, eh. Tingnan natin kung anong kaganapan ngayon. Ayan, cases. Ayan, feeling ko daming hits na ng ICC website dahil sa mga Pilipinong nagche-check ng ano, profile ni PRRD. Ay, sorry, nangyari? Oh, bakit ano, ayaw niya? Okey, ayan. Oh, yun pa rin yung pinaka-latest na ano, yung, kaniyang, urgent request for interim release, ayan. Binabalagaong na tayo ng ICC, eh. Actually sa totoo lang yung nangyayari, 'di ba nag-file na-reject yung request ni Attorney Kaufman na i-inhibit yung dalawang, judge na sinanction din ng US and apparently nagkaroon na rin sila ng stand on the issue of jurisdiction sa kaso ni PRRD. Attorney Kaufman wanted them to be disqualified kasi siyempre nga there's a possibility na pre-judge na yung, ano 'no, yung, kaso yung, issue ng kaso ni PRRD about jurisdiction, but the ICC rejected it. So, sa totoo lang it's not really a good sign, eh, binabalagaong na tayo ng ICC. Nevertheless, yung interim release ni PRRD, okey, ay, ano 'no, gumagana pa at, eto nga 'no, unopposed yung kanyang interim release, ayan. Sabi ni Michelle Balinan, "Walang mangyayari kung puro lang ngaw-ngaw sa SOCMED hanggang 2028 'yan. Aabusuhin nila kung lagi ganito, wala na tayo boses sa next election kaya alanganin talaga ang VP if she will run for president." Sabi ni Michelle Balinan. Actually hindi ano 'no, yung ngaw-ngaw sa social media, do not also underestimate it. Kung wala tayong ibang magagawa at ang ngaw-ngaw na lang yung magagawa natin, do the ngaw-ngaw well.
Okay? Do the ngaw-ngaw well. Kung hindi niyo kayang magrevolusyon, hindi niyo kayang lumabas sa kalye at hindi niyo kayang ano 'no, to go above and beyond para dun sa bansa natin, kung hindi niyo kayang ialay ang buhay dito sa bansa natin, okay? And all you can do is ngaw-ngaw, then do the best way to ngaw-ngaw. So, wag niyo nang maliitin, "Ay, anong mangyayari kung panay tayong ngaw-ngaw pa?" Eh, kung ngaw-ngaw na lang kaya niyong gawin, 'di galingan niyo ng umawngaw, 'di ba? Galingan na nating magngawngaw. Gamitin na natin sa tamang pamamaraan yung pagngawngwaw natin, 'di ba? Ayun, sabi ni Jake Arzabal, "Hello Madam Joey, stay pretty and lovely. I missed your live yesterday watching from Sacramento, California." Sabi ni Sir Jake Arzabal, ayan. Okay, ayun. Panoorin niyo po ang ating ano, marami tayong guest kahapon. Madami tayong guest kahapon at marami tayong ano, nakausap. Ayun, detalyeng-detalye ang vlog niya. Kaya kay Marlical ako maniniwala. Eh, di ano, dun ka maniwala, di pumunta ka dun. Di pumunta ka dun, tas maniwala ka dun. 'Di ba? Go! Eh, kasi I think, it's more important for you to talk about Alpotera in The Hague, 'di ba? Go ahead, be my guest dun kayo. Wala pong pumipigil, ba't kailangan niyo pang pumunta dito, 'di ba? Pumunta kayo dito 'pag meron na kayong dalang resibo dun sa 30K. Kung meron na kayong dalang resibo dun sa mga kung ano-ano mga issues. Hindi yung 'pag, issue GF, hindi GF ang issue yung mga ano, yung mga, 30K na receive. Kanino galing yun? Yung 47 cakes, ganyan, ganyan. Kung wala kayong resibong dala dito at hindi mase-settle yung issue na yan, huwag niyo lang dalhin dito, yun ang ikuwento na panood ninyo at kung feeling ninyo detalyeng-detalye, o pumunta kayo dito para ibigay sa'kin yung proof, para ibigay yung proof dito sa amin. Kung wala, Diyos ko po, hindi kami mapapaniwalain sa kuwento. Ayun, ayun. Si Maharlika nag-iingay talaga bago may pumutok sa bagong balita. Marami namang nag-iingay, Diyos ko po naman, masyado naman kayong ano, marami namang nag-iingay, hindi naman si Maharlika yung nag-iingay. Ayun. Totoo, bakit citizen niya, pati nga si Poe, eh. Pero nagdesisyonan kasi yung kay Grace Poe, eh. So, eventually yung kay Grace Poe na-allow siya tumakbo as presidential candidate, ayun. Sabi ni Jake Arzobal, "Miss Joey, may nagsampa ng disbursement, may" ano 'to, tinatanong ba 'to ni Sir Jake kung may nagsampang disbarment against George Garcia? I think ano, nagpunta ng Supreme Court sila ano, sila Attorney Respicio. So meron silang mga nilulutong action and meron ding mga bit-bit na mga kwento itong si ano, si Attorney Respicio, and of course bilang abogado ang kwento niya ay hindi lang kwentong walang pruweba because he's a lawyer and he is alleging certain acts of COMELEC official dun sa pagbili ng boto, yung pagbili ng resulta ng boto sa COMELEC sa isang local, pag-offer na, "Oh, bayaran niyo 'to, ganyan-ganyan, mananalo kayo. Eto yung cost," gano'n. Attorney Harry Respicio and other like-minded advocates are actually planning to do something like this. Pero sabi ko, yung mga yung mga election advocates natin, in the general scheme of things, itong mga tao na 'to dapat sinusuportahan natin 'to kasi ito yung mga walang reward, eh. Ito yung mga walang reward. Biruin mo mag-a-advocate ka for election reform and yet you know that you're not going to get any power kasi nga the election itself is the one that you are questioning, eh, 'di ba? So yun, suportahan natin yung mga election advocates, kagaya ni Attorney Harold Respicio, sila Attorney Glenn Chong, yung TNT Trio, yung mga ganyan-ganyan. If they are going to make any legal action in order to make our election system better, let's applaud them, gano'n. Ayan. Itong ginagawa ngayon na disqualification ng mga Duterte-aligned politician ay kitang-kita mo ang fingerprints ni Madam para hindi mapag-usapan ang kanyang name mention doon sa crime sa LA, sabi ni Combate Aguila. Perhaps, that might be one of the reason, pinagtatakpan, gano'n. But ano rin 'to, kasalanan rin 'to ng ating mainstream media, eh. Our mainstream media now is not talking about things that really matters. 'Di ba, hindi naman sila nagsasalita na, eh. Well, and to be fair, sa part kasi ng mga nag-a-allege, has there been any published document about the about what transpired in March 8, 2025? And marami na ngang mga spekulasyon na nangyayari dito kasi dahil nga doon sa document na which is nakita ko rin ano, yung request
investigation, public information disclosure request in accordance with the California law, na kung saan nakuha yung report na ano, tawag dito, na involved si Lisa Marcos doon sa nangyari nung March 8 sa pagpanaw ng isang ngang personalidad na private citizen sa Jumerica. Wait lang ha. Basahin natin dito para ano. Basahin natin dito pero ire-redact ko yung pangalan ng mga private individuals. Ayun. So yun. Base dun sa Public Disclosure Act nung California, ito lang raw kasi yung pwedeng i-disclose nung part ng death investigation. Ayan. So sinabi yung crime incident, it's a death investigation, sinabi yung location, okay? March 8, 11:32 AM na balita yung ano no, yung na-report yung itong insidente na ito. At yung victim is 44 years old, male. Ayan. Pinangalanan dito sa report. Ayan. So sabi dito, on Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing the chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. So, na-report 11:32 AM. Na-declare na deads 12:05. So, parang mga ano lang to, a little more than 30 minutes lang. Ayan. White powder suspected to be Coca-Cola was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned by BHPD, the Beverly Hills Police Department, for questioning where, okay, blank, 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 Lisa Araneta Marcos and blank, blank. Ayan. So, yun. And, ayun, mainstream media, you want to get the document that I have. I'm very willing to give this to you. You might want to break it to the mainstream media world. I'll give this to you. Ayan. 'Di ba? I'll give this to you. Kasi pag ako nag-publish, dito ako sa Pilipinas, papatayin niyo ako eh. 'Di ba? Dito ako sa Pilipinas eh. Ayun. So, tingnan ninyo, verify ninyo, i-fact check ninyo kung totoo, 'di ba? You might want to contact BHPD as well. And a lot of people were speculating, and I think there is some wisdom in it dun sa mga speculation ng ibang tao. Kasi March 8 nangyari eh. And then after that, 'di ba parang nagkaroon ng mga transaction tungkol sa mga bibilin na mga aircraft ganyan. Sa gitna ng kahirapan at kahirapan at pagdurusa ng mga Pilipino, 'di ba nakuha pa ng Pilipinas na maki-deal sa Jumerica para bilhin ang kanilang mga lumang eroplano. Ayan. And at the same time, this is also March 8 nangyari yon, March 11 yung pagkidnap kay PRRD. So, ayun. Talaga nag-implode sila dun sa part na yon. Ayan. Paki-greet yung asawa ko, si Glenny Latore. Work from home siya ngayon, working pero nakikinig sa'yo. Sabi ni Putik Latore Official. Hello po, Sir Glenny Latore. Work lang po kayo dyan. Bakit ngayon lang lumabas ang issue kung kailan nanalo na? Halata naman masyado nga galaw nila, sabi ni John Saf. Kasi kung natalo yan, hindi naman nila papadisqualify yan. Diba? Hindi naman nila papadisqualify yan. Ayun. Sabi ni I Am Invincible, yak, ano ba itong nangyayari? Gagawin talaga lahat para di lugi sa pakayuda. Separate na dapat mga Bisaya at Mindanawan, sabi ni Best Anime Moments. Di pa tayo pagod sa ganitong paulit-ulit na lang, sabi ni Raizel. I feel really bad, sa totoo lang. Nakakapagod. And I think, level up sila sa panggugurgur in the next coming weeks. And especially lalo na, kung magiging House Speaker si Martin Romualdez. Kasi ibig sabihin, may lisensya naman itong mga ulupong na to para manggago. Ganon. Ayan. Hi, Ma'am Joey, extra pretty kag today, sabi ni Sha Canada. Ayan. Di ko nga alam eh, kulang pa ako sa tulog niya. Char.
Kulang pa ako sa tulog niyan, ayan. So yun, sabi ni Paolo Vicente Villegas, "Miss Joey, what ground na DQ si Kong Joey?" If I don't know, if I remember it correctly, on citizenship. Ayun. Ay, what time kaya bukas dito sa Bacolod City? 3 PM to 10 PM. Saan yung location? Plaza. Plaza. Bacolod. Teka lang ha. Nasa ano ni Diyos? Bacolod 100 day. Ayan, okay. So ano lang, commercial lang sa lahat ng mga lahat ng mga nasa Bacolod diyan, kita-kits tayo. Ayan, everyone is invited. Okay, free Duterte now. June 22, ay hindi, June 22 pa 'to eh. Ay, sa Australia 'to. Sorry, sa Australia 'to. Sa Australia 'to. Wait. Ayan, Bacolod City Plaza, June 19, 3 PM to 10 PM. Ayan, please do not forget to wear green. So kita-kita tayo sa Bacolod City Plaza. Okay, magkita-kita po tayo doon. Nandun po ako, nandun din si Attorney Trixie. Let us let's commemorate. Make that day special. Okay? Ayan, so ayan po, ayan. Okay, kita-kits po tayo bukas. Kita-kits po tayo diyan and excited ako. Ayan, hello. Double agent. Hello, the free thinker. Ayan, okay. Well, anyway, kailan ang takbo mo nyo? Sa July 6, yung Duterte run. Sabi ni Ana N.A., as he failed the Filipino people, what else left to us with this government? No one stopping them, kaya tuloy-tuloy yan. Grabe, totoo. And sa totoo lang, and yung higit pang nakakapanglumo is walang kumikilos, hindi pa rin offended yung mga Pilipino. Pagkatapos, ang nangyayari, tayong magkakakampi, nagkakagulo pa. 'Di ba? Nagkakagulo pa. At talagang inuuna pa talaga ang mga issue ng mga alpotera. 'Di ba? So parang for me, kahit anong defend ninyo, I'm so sorry, kahit anong defend ninyo na mga sinasabi ni Maharlika ay nagkakatotoo, yan yung katotohanan na hindi natin kailangan ngayon. 'Di ba? Yan yung katotohanan din natin kailangan ngayon. So kung gusto ninyo na magganyan-ganyan, eh putang ina, eh di todohin nyo na. O may problema kayo sa 30,000, di provide kayo ng proof. And also, i-provide nyo na rin yung proof, lahat na nakolekta ninyo dun sa rally sa EDSA. Kasi if you are so concerned with receipts, di ba, dapat magsabit kayo ng receipts kung paano nyo ginastos yung perang nakolekta ninyo dun sa EDSA rally. Di ba? I'm so sorry I really just cannot stand it anymore eh. Yung mga ganyang kaipokritahan. We are in the verge of World War III. Diyos ko. I voted Joey Uy. Yes, di daw siya Pinoy. Eh, ang counselor na yan matagal na. Naging counselor na siya. Naging matagal na siyang counselor. Okay. Napakinabangan ng pagka-spokes ni Princess Nose na ang anak ni Boy Dila. Si Dila ay merong anak na ilong at parehong pangit. Ayan. Sabi ni Jack Valiente, putang inang buhay ito, ang sarap mura-murahin, duru-duruin ng mga putang inang mga nasa kapangyarihan ng mga gago, ng gagago ng Pilipino. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas, putang ina niyong lahat. Ayun. After Bacolod, mag-Davao kayo, Miss Joey. After Bacolod, yung para sa Duterte run. Ayan. Ilang beses na naging counselor at naging congressman yan si Joey Uy. Tapos ngayon lang magkaka-issue sa citizenship. Tang-ina talaga, sabi ni Amir Khalil. Ayun. Sabi ni Steve, Miss Joey, wala nang spirit yung tulad ng RAM, SFP, U, tulad nila dating Captain Danny Lim. Ma-Joey, citizenship pala ang ground, pero yung kaalyado Luzon tulad ng mga Tulfo, nakakasukatan talaga ang mga nasa gobyerno ngayon. Well, yung kay Tulfo, hindi naman citizenship yung magiging ground sa kanya, but yung kanyang misrepresentation na siya ay na siya ay
Yung kanyang misrepresentation sa paggamit niya ng American citizenship. Nanloko siya ng gobyerno, nanloko siya ng gobyerno ng Amerika. And that is fraud. And that is a crime of moral turpitude. 'Di ba? Pagkatapos COMELEC is not doing anything. So that's why I think Chair George Garcia must be impeached. He must be impeached. Someone must someone must do the articles of impeachment against Chair Garcia. Loloko tayo eh. Inuuna pa ang PWD tapos si PRRD ang nasisira, maharluka-luka, sabi ni Ulok mo number 69. Bastos yan. Ano yung Ulok? Tintin. Ganun ba yun? Oo. This is so tiring, Miss Joey. Sana di po kayo mapagod. Pag mapagod ka, then di ko na alam, sabi ni Daily Simpson. Pero sa totoo lang, no, I feel really tired. Sa totoo lang. Pero, na-meet ko nga kasi si ES Meljaldea today. Ang bigat nung mga balita today eh. Sobrang ang sakit sa heart, alam mo 'yun. Kasi yung Duterte Youth na-cancel yung registration. And yung Duterte Youth nga hindi pa sila super feisty sa Congress eh. 'Di ba yung Duterte Youth nagsalita nga lang yan do sa Quadcom, isang beses pa nga lang sila nagsalita eh. But we need them, 'di ba? Parang yun na nga lang yung meron tayo pagkatapos tinanggal pa nila. Na talaga nakakapanlumo. Pagkatapos si Benny Abante balik Kongreso, 'di ba parang ano 'to, gaguhan? Gaguhan 'to, 'di ba? And I think for me si Benny Abante to kasi ang excuse nila diyan it doesn't matter. Kasi before kung hindi kino-question yung kanyang citizenship, kung ngayon kino-question yung kanyang citizenship, eh, di wala tayong magagawa. Eh, ngayon kino-question continuing kasi yan, continuing qualification kasi yan. Ayan, teka nga nga natin, check natin yung Joey Uy disqualification. COMELEC. Teka lang ha, Joey Uy. Tingnan natin ha, wait lang. Walang lumalabas na news agency na nag-report. Sana may link sila ng decision, no? Sana may link sila ng decision. Inquiry. Parang bakit hindi lumalabas sa akin yung ang pangit, walang yield yung search ko. Joey Uy.
Tama ba? Meron na ba kayong nakitang mainstream media report on the disqualification of Joey Uy? May grounds ba talagang disqualification? Yung totoo lang, sabi ni Kael. Well, yun nga, kasi parang ayon sa mga balita nga, ayon sa mga naririnig-rinig ko, at raw, citizenship. Kasi si Comelec, ang sinabi lang naman niya is, respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. So, ibig sabihin, kung non-candidate siya, malamang, hindi niya na-comply yung mga qualifications. Kasi yung qualifications, dapat yun, continuous yun. Continuing qualification yun, which includes yung mga, yun nga, yung mga citizenship, yung good, you should have not been convicted of any cases involving moral turpitude. Yung mga ganong etos balungos, tas yung age, ganyan-ganyan. Yung mga ganon. Proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante declared as the duly elected member, House of Representatives, 6th District of Manila. Ayan. Yun lang yung sinabi dito. Yun lang yung sinabi. Ayun. Sabi ni Sheila May's Journey, Miss Joey, pa-shoutout po from Peace River, Alberta, Canada po. Ayan. Okay? Anyway, yon. On the verge of war, tapos may mga HORB silang enriching ang bulsa nila, no plans, no economic solution, just greed and power. Correct. Sa totoo lang, laki-laki ng problema ng mundo, no? Papunta na tayo sa World War III. Papunta na tayo sa World War III. Naghahanda na tayo dapat ng mga contingency plan. Yung mga Pilipino na nasa abroad na naipit sa gera, ginagawa natin ng paraan. Dapat nagpaplano na tayo kung paano na tayo masisecure na merong enough na supply ng crudo. Dahil yan ang kasunod niyan pagka nagkaroon ng gera 'di ba? Tataas ang presyo ng langis sa world market. Ang daming Pilipinong gutom. Pagkatapos ang inaasikaso ng Pilipinas, impeachment. Mga content creators ang inaasikaso, alputera. 'Di ba? I'm so sorry pero nakakawala talaga ng respeto whether totoo or hindi yung kwento. It is really it is really disgusting sa totoo lang. And yung the audacity to ask for the proof of 30,000 euros when in fact, okay, yung mga kasama mo na si Channel 167 at si Maui Spencer na sa kanila pumapasok ang lahat ng pera nung EDSA rally, nag-liquidate na ba? 'Di ba? Nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Galit tayo sa korap Diyos ko. Ayaw natin ng mga mapang-abuso 'di ba? If you are asking for receipts, be ready to present receipts. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan. Ayun. Ilang bilyon kaya ang binayad ni Tambi para ipa-disqualify ang Duterte youth. 'Di ba? Ground na yun sa kanila to file a case and ang court naman natin matagal umaksyon if ever, sabi ni Arnel. Well, matagal pagka hindi pabor sa kanila, pag pabor sa kanila or gusto nila mangyari, binibilisan nila. Yun nga yung nangyayari ngayon Sa totoo lang wala nang matakbuhan ng Pilipino You have the judiciary na sobrang bagal kumilos. You have people like Attorney Respicio na sabi ni Direk, punta tayo dahig. Tara Direk. Tara na. Ikaw lang naman hinihintay. Ikaw magre-reply 1 PM, siya 1 AM. Hirap nyo ka-chat ni Tio. Ganun ba? Zuri na. Ayan. So yun. Why was he allowed to run for Congress if he did not meet the requirements? Sabi ni Ria. That's the question. 'Di ba? Kasi parang kung hindi pala Pilipino yan, ilang beses nang humawak ng public office si Joey Uy 'di ba? So, what happened? What happened, Vala? Ayan. Hello, Felicitas Beltran. Shout out. Watching from Rome, Italy. Ayan. Ayun. Ate Joey, tulog na para meron kang energy mamaya. Oo nga mag-e-end live na ako kasi 2:00 na. So, mabilis lang tayo. Very chismosa ang dating, For me, it's very kupal. It's very kupal, sa totoo lang. It's very kupal. I really have to call it out, no? Sa totoo lang. Ano, pinaglalaban mo katotohanan dyan? Sino magbe-benefit? Mga chismosa? 'Di ba? Ayun. Joey, alam ba ni Maharlika expenses doon din? Well, yes. Kasi magkakasama sila doon 'Di ba? At kung hindi niya alam, ba't di niya tanungin? Ang daming mga OFW na nagtatanong kay Maui tungkol sa perang natanggap niya. 'Di ba?
Yung sa akin lang, yung parang, the audacity na magtanong, sinong nagbigay sa'yo ng 30,000 euro? Ganyan, ganyan. Is it really your business to ask? Diba? Nung hinihingi ko yung resibo kay mami, pumutak ka ba? Di ka naman pumutak. Diba? So, parang tigil-tigilan niyo ako sa mga kaplastikan ninyo. Diyos ko. Yung mga transparency. Yeah, sino nagbigay sa'yo? Ineme. Why is it your business? Diba? Why is it your business? Anyway, mag-i-end live na ako at magkukwento na ako dito sa barangay namin, okay? Dito sa barangay namin, kakaiba talaga. Dito sa barangay namin. Dito sa barangay, meron meron ditong isang tendera ng gulay. Ayun. Meron ditong isang tendera ng gulay. Yung tendera ng gulay, siya rin yung nagtatanim ng mga gulay niya. Tapos pagka yung gulay niya, naging ang pangalan nito, nahinog na yung mga gulay niya, okay? Yung nag-mature na, yung pwede nang ibenta. So, ilalagay niya na sa kanyang street side store. Ayan. So, sa kanyang street side, anong tawag doon? Yung kiosk na ayan, okay? Sabi ni Raven, kailan punta yung mga double agents sa The Hague? Sabi ni Raven, yeah, double agent kami. Kasi yung iba, attack and collect. Okay? Attack and collect. Okay. Sige, payag na akong double agent. Basta yung iba dyan, attack and collect. Okay? Okay. Sige, magsawa kayo kaka-double agent. Pero yung tumatawag ng double agent ay attack and collect. Okay? You are attacking us kasi you are collecting something. Ayan, okay. Anyway, itutuloy ko na yung aking kwentong barangay kasi matutulog na ako, okay? So, sa barangay nga namin na yun, meron tindera ng gulay. Sa tindera ng gulay, nagsasaka, nagtatanim, pagkatanim, at nag-mature yung halaman niya, yung kanyang gulay, ititinda niya sa street side market. Ayan. So, ngayon, maraming bumibili ng gulay niya. Maraming bumibili. Pero marami rin kasing natitira doon sa gulay niya. Hindi talaga super blockbuster, gano'n. Kasi parang yung iba, parang, mahal naman ng gulay mo, ganyan-ganyan. Ay, hindi naman ganyan-ganyan. Okay. So, hindi naman siya lugi, pero hindi masyadong patok sa takilya yung mga gulay niya. Okay? Hindi masyadong patok sa takilya yung kanyang mga binebenta. Hindi nauubos. Maraming tira. Pero hindi naman siya lugi. May kita pa rin. Pero she could do better. Kaso nga lang, ang problema kasi, kaya na-realize niya, kaya pala hindi pumapatok sa takilya. Kaya hindi pumapatok sa takilya yung gulay niya. Kasi merong mga pupunta sa kanya na mga, ang tawag dito, may mga bandido. Ayan. Napupunta doon sa kanyang tindahan. Tapos sabihin doon sa kanyang tindahan, "Oy, ikaw, tindera ng gulay." Ayan. Tindera ng gulay. Ayan. Tindera ng gulay. Yung gulay mo may uod. Ha? Ano to? Uod tong gulay ko? Ano sinasabi mo? Fresh ito at ang tawag dito, yung inuud na gulay, hindi ko syempre yung binebenta. Inaano ko yun, ginagawa ko yung compost, ganyan-ganyan. Syempre, yung gulay mo, hindi naman lahat yun magiging marketable lahat. Yung mga inuud, itatapon mo talaga. Ganyan. Hindi. Lahat ng gulay mo inuud. Sabing ganun ng bandido. Ganyan. Para hindi ko sabihin sa buong bayan na merong uod yung lahat ng gulay mo, bigyan mo akong gulay. Pangpakbet. Ayun. So sabi ngayon ng tindera, look, break even nga lang ako dito, konti nga lang kita ko dito, bibigay ko pa sa'yo. Di pagkalat mo na kung anong gusto mong ipagkalat. Diba? Pagkalat mo na kung anong gusto mong ipagkalat dyan. Balak sa buhay mo, magnangangaw ka dyan. In the first place, di ka na makatalinuhan. In the first place, di ka na makatalinuhan. Diyos ko. Hindi magsalita dyan, maniniwala lang sa'yo mga kasing tanga mo lang rin. Sabing ganun. Ayun. So, that's the story of the tindera ng gulay na hanggang ngayon, open pa yung tindahan niya. At hanggang ngayon, binubuli pa rin siya ng mga bandido sa kalsada. Okay? Mag-ingat-ingat po kayo at baka lapitan kayo ng mga bandidong kumukolekta habang uma-attack. Okay? Yun lamang po. Kita-kita tayo next time at matutulog na ako. Pagod na pagod ako.